Nagliliyab ang buong penthouse suite sa tunog ng musikang umuugong sa matatayog na bintana. Sinasalamin ang kumukutitap na ilaw ng syudad. Ang champagne umaagos na parang ilog at ang halakhakan ng mga bisita ay nagmistulang symphony ng kaligayahan. Si Axel de la Vega, ang prinsipe ng gabing iyon, ay nakatayo sa gitna ng lahat, hawak ang isang baso ng pinakamahal na single malt. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dim lighting. Ngayon ang gabi para kalimutan ang lahat. Ang pagngiwi ng kanyang lolo, Alfredo, sa tuwing nakikita siyang lumalabas sa mga tabloid. Ang mga walang katapusang business meetings na puro salapi, pera at kapangyarihan lang ang pinag-uusapan. Wala siyang pakialam. Ito ang buhay niya. Ito ang kalayaan niya. Isang matamis na halik sa pisngi ang gumulantang sa kanya. Isang babaeng may pulang labi at matulis na tingin ang humawak sa kanyang braso. "Axel, darling, you're the life of the party." Bulong nito, ang amoy ng kanyang pabango ay bumabalot sa kanya. "At ikaw naman ang reyna ng gabi," tugon niya, ngumiti. May lumapit sa kanya na waiter, may dalang tray ng mamahaling cocktail. "Sir Axel, for you." Kinuha niya ang baso, walang pag-aalinlangan. Hininga niya ang matamis na amoy ng inumin bago sinimsim. Mapait sa umpisa, ngunit sumunod ang tamis. Nakaramdam siya ng init na kumalat sa kanyang lalamunan at pagkatapos ay sa buo niyang katawan. Sumarap ang pakiramdam niya. Parang lumilipad siya. Bigla, naramdaman niya ang pagkahilo. Ang mga ilaw ay nagsimulang mag-ikot. Ang mga tinig ay nagmistulang bulong na bumabalot sa kanya. Hindi ito ang normal na epekto ng alkohol. May mali. Nahihilo na siya, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso, tapos isa pa. Hindi ito ang mga kamay ng kanyang mga kaibigan. Hindi ito ang paghahaplos ng isang babae. May kakaibang puwersa ang humihila sa kanya. Anong nangyayari? Hirap niyang tanong, ngunit lumalabo na ang kanyang paningin. Ang huling bagay na nakita niya ay isang pamilyar ngunit hindi maintindihang muka sa gitna ng nagliliwanag na karamihan. Pagkatapos ay dumilim ang lahat. Isang itim na kurtina ang bumaba sa kanyang mundo at nahulog siya sa isang hukay ng kawalan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang natulog. Nang magising siya, bumigat ang kanyang talukap. Masakit ang ulo niya, parang may martilyong bumabayo mula sa loob. May kakaibang amoy. Hindi ito ang pamilyar na amoy ng kanyang mamahaling kumot o ng mamahaling air freshener sa kanyang kondo. Amoy lupa, amoy alikabok, amoy kalabaw. Unti-unti niyang binuksan ang kanyang mga mata. Kinurap-kurap niya ang kanyang paningin. Hindi ito ang kanyang kwarto. Hindi ito kahit anong kwarto na alam niya. Nakahiga siya sa isang magaspang na kawayang higaan sa loob ng isang bahay na gawa sa nipa at kahoy. Walang aircon, walang matataas na kisame. Ang mga pader ay yari sa pinagsama-samang dahon ng anahaw. Bumangon siya, sumakit ang buo niyang katawan. Masakit ang likod niya. Masakit ang leeg niya. Tumingin siya sa kanyang sarili. Ang kanyang suot na mamahaling designer suit ay puno ng putik, punit-punit at amoy pawis. Nagkalat ang mga tuyong dahon at alikabok sa kanyang buhok. Teka, ano bang nangyari? Bulong niya sa sarili. Ang boses niya ay basag. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang cellphone. Ang kanyang pinakamahalagang gadget, ang kanyang koneksyon sa mundo. Naghanap siya sa kanyang bulsa. Wala. Sa sahig sa tabi niya. Wala.
sa ilalim ng kawayang higaan. Wala. Nataranta siya. Pilit niyang inaalala ang huling nangyari, ang party, ang cocktail, ang pagkahilo, ang dilim. Naglakad siya palabas ng pinto, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw na nakakasakit sa mata. Nasilayan niya ang isang malawak na tanawin. Hindi ito ang mga gusali ng syudad. Ito ay bukirin, malawak na bukirin ng palay na luntian. May mga puno, may mga kalabaw. Paano ako napunta rito? Naglakad siya nang hindi niya alam kung saan. Ang init ng araw ay dumadampi sa kanyang balat. Ang hangin ay may amoy ng sariwang lupa at halaman. Hindi siya sanay sa ganito. Naramdaman niya ang matinding pagkalito, sinundan ng naglalagablab na galit. May naglaro sa kanya, may nanakit sa kanya. Sino? Bakit? Maya-maya, narinig niya ang tunog ng tubig. Sinundan niya iyon hanggang sa makarating siya sa isang ilog. Malamig ang tubig. Niyukod niya ang sarili at inilubog ang mukha. Gusto niyang mawala ang dumi at ang pagod. Bigla, may narinig siyang boses sa likod niya. Anong ginagawa mo riyan, magnanakaw? Nagulat siya. Mabilis siyang tumayo at lumingon. Isang babae ang nakatayo sa tabi ng ilog, hawak ang isang matalim na itak. Ang babae ay nakasuot ng simpleng damit bukid, ngunit kahit sa gitna ng putik at init, kita ang kanyang matikas na tindig. Maganda siya, pero ang mga mata niya ay matatalim, puno ng pagdududa. Magnanakaw? Gulat niyang tanong. Sino ka? At anong karapatan mo para tawagin akong magnanakaw? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa mo sa ilog ko at sa bukid namin? Hindi ka taga rito. Sagot ng babae, hindi pa rin binababa ang itak. Natawa si Axel, isang tawang puno ng pang-aalipusta. Ilog mo, bukid nyo, hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Pero kailangan kong makauwi. Nasaan ba tayo? Kailangan ko ng cellphone. Kailangan kong tawagan ang lolo ko. Kailangan kong tawagan ang security. Lalong kumunot ang noo ng babae. Cellphone? Security? Mukha kang naligaw na taga-syudad. Walang ganyan dito. At walang magpapauwi sa'yo hanggat hindi mo sinasabi kung bakit ka narito at kung paano ka napunta sa bukid namin. Ako? Halos mapasigaw si Axel. Ako ang biktima rito. May nangkidnap sa akin. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Basta na lang akong nagising, tapos ikaw sinasabihan mo akong magnanakaw. Gusto mo bang idemanda kita? Alam mo ba kung sino ako? Ngumiti ang babae, isang nangiting puno ng pagkutya. Wala akong pakialam kung sino ka. Para sa akin, isa ka lang na walang silbi, mayabang na taga-syudad na bigla na lang sumulpot dito. At kung magdemanda ka, subukan mo. Dito, ang batas ay kung anong nakikita namin sa mata. At sa mata ko, isa kang salot. Salot? Nagpantig ang tenga ni Axel. Hindi mo alam kung anong pinagsasasabi mo. Halika na. Sabi ng babae, ibinaba na ang itak ngunit nanatili pa ring matalim ang tingin. Ipapaalam ko sa lolo ko na may bagong bisita tayo, pero huwag kang umasa ng maganda. Kung gusto mong makauwi, harapin mo ang mga tanong niya. Tumingin si Axel sa paligid. Mga bukirin, mga puno, walang kalsada, walang kotse, walang tao. Nararamdaman niya ang matinding pagkadismaya. Wala siyang magawa, wala siyang mapupuntahan. Bumalik siya sa harap ng babae. Sige, dalhin mo ako sa lolo mo, pero tandaan mo yan, babae. Hindi pa tayo tapos. Kapag nakabalik ako sa syudad, makikita mo. Idemanda kita, pati na rin ang mga gumawa nito sa akin. Ngumisi si Lina, ang pangalan ng babae. Talaga?
Subukan mo. Maglakad ka mula rito hanggang sa syudad nang wala kang pera at wala kang alam. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Pero bago yan, baka gusto mo munang matuto paano magtanim ng palay para may pakinabang ka naman dito. Nataranta si Axel. Ang kanyang bilyonaryong buhay ay naging isang bangungot na puno ng putik, galit, at isang babaeng may matalim na dila. Sumunod siya kay Lina, ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang halo ng pagkalito at puot. Hindi pa siya tapos. Sisiguraduhin niyang pagbabayaran ng lahat ng may kinalaman dito. Dito ka matutulog, walang emosyong sabi ni Lina, itinuro ang isang kawayang higaan sa isang sulok ng bahay. Ito ang dating imbakan ng bigas, ngayon ay nilagyan lamang ng lumang banig at kumot. Amoy lupa at may halong alikabok ang buong silid. Sumalubong kay Axel ang amoy ng kape at bagong lutong pandesal na nagpaguho sa tindi ng kanyang galit. Kanina pa siya gutom. Ang huling kinain niya ay ang mamahaling steak sa penthouse. At ngayon ito. Seryoso ka? Dito ako matutulog sa isang bodega? Reklamo niya, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Hindi ako sanay sa ganito. Mayroon ba kayong aircon o kahit ventilador man lang? Tiningnan siya ni Lina, parang siya ang pinakawalang kwentang bagay sa mundo. Dito sa bukid, ang ventilador namin ay ang hangin. Kung ayaw mong matulog dyan, edi sa labas ka. Pero sigurado akong marami kang makakasalamuha doon na mas gugustuhin mong iwasan. At bakit hindi ko na lang kayo bayaran? Sabi ni Axel, pilit na pinipisil ang kanyang bulsa na wala namang laman. Magkano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang, kahit magkano gusto kong makauwi. May mga tao akong kailangan tawagan, may mga kailangan akong gawin. Umiling si Lina, isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya. Hindi lahat ng bagay na babayaran, Ginoo, lalo na ang kapayapaan dito sa aming nayon. At sa tingin ko, hindi mo pa naiintindihan yan. Hindi naiintindihan ako. Alam mo ba kung gaano karaming negosyo ang hawak ko? Kung gaano karaming pera ang mayroon ako, pwede kitang bilhin, pati na ang buong nayon na to. Halos mapasigaw si Axel. Naningkit ang mga mata ni Lina. Sa tingin mo ba, pera ang makakapagpaalis sa'yo dito? Ang makakapagpatahimik sa akin? Nagkakamali ka. Dito, ang tanging batas ay ang paggalang sa lupa at sa kapwa. At sa ngayon, wala kang ni isa niyan. Mabutan siya ni Mang Tonyo ng isang tasa ng kape at isang pandesal. Anak, bayaan mo na muna siya. Halika, kumain ka muna. Pagod ka lang. Tiningnan ni Axel ang pandesal. Isang simpleng tinapay. Walang butter, walang jam. Wala man lang kape na galing sa mamahaling coffee shop. Pero gutom na siya. Kinuha niya at kinain ng padabog. Ngayon, Ginoo, sabi ni Lina, habang nakaupo siya sa sahig at naglalaba ng damit gamit ang kamay, dahil wala kang cellphone at wala kang pera at hindi ka naman pwedeng magtambay lang dito, kailangan mong magtrabaho. Kukunin kita bilang katuwang sa bukid. Sa ganoong paraan may silbi ka naman at bayad mo na rin sa pagkain at tulog mo. Magtrabaho? Sa bukid? Muntik nang masamid si Axel sa kinakain. Hindi ako nagtatrabaho. Ako ang nagpapagawa ng trabaho. May mga tao ako para dyan. Kung may mga tao ka, nasaan sila ngayon? Tanong ni Lina, may bahid ng pang-uuyam. Hindi ka na ang amo dito. Dito, pantay-pantay tayo. Kung hindi ka magtatrabaho, wala kang makakain. Gusto mo ba yan? Napuno ng galit ang dibdib ni Axel, ngunit wala siyang magawa. Para siyang isang ibong nakakulong sa hawla, walang pakpak,
at walang kalayaan. Kinabukasan, ninaig ang init ng araw sa balat ni Axel. Binigyan siya ni Lina ng isang lumang sombrero, isang magaspang na damit at isang asarol. Ayusin mo ang lupang yan. Siguraduhin mong pantay at malinis. Walang labis, walang kulang. Hindi pa siya tapos magsalita, agad na niyang inihampas ang asarol sa lupa. Isang mahirap na gawain. Ang lupa ay matigas. Ang araw ay nakakapaso. Ang pawis ay umaagos sa kanyang muka. "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Lina na nakatingin sa kanya. "Huwag mong basta-bastahin. May paraan ng pag-aararo yan. Masisira ang lupa." "Paano ba dapat?" iritang tanong ni Axel. Ang kanyang mga kamay ay namumula na. "Ganito," sabi ni Lina, kinuha ang asarol at ipinakita ang tamang paraan. Ang bawat paghampas ay may ritmo. Ang bawat paghakbang ay may direksyon. Ang mga galaw niya ay malinis at may kapangyarihan. Hindi basta-basta. May puso ang bawat ginagawa mo sa lupa. Kung hindi mo bibigyan ng pagmamahal, hindi ka rin bibigyan ng ani. Puso? Pagmamahal? Para sa lupa? Ngisi ni Axel hindi makapaniwala. Nakakatawa ka. Ang lupa-lupa lang. Binibili, hindi minamahal. Tumingin si Lina sa kanya ng seryoso. "Hindi mo naiintindihan, para sa amin ang lupa ay buhay. Ito ang nagbibigay sa amin ng makakain, ng tahanan. Ang lupa ay pamilya. Kaya kung tratuhin mo ang lupa na parang basura, para mo na ring inalipusta ang buong buhay namin." Nagpatuloy si Axel sa pag-aararo, ngunit ang mga salita ni Lina ay nanatili sa kanyang isip. Hindi niya maintindihan ang ganitong klase ng pag-iisip. Sanay siya sa mabilis na mundo ng negosyo, kung saan ang lahat ay may presyo. Naramdaman niya ang matinding pagod sa buong maghapon. Ang kanyang mga kalamnan ay sumasakit. Ang kanyang mga kamay ay nagkakapaltos. Hindi niya naaalala ang huling pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong hirap. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-iisa siyang nakaupo sa labas ng bahay, narinig niya ang usapan ni Lina at Mang Tonyo. "Lolo, sigurado ka ba rito?" tanong ni Lina. "Sa tingin mo ba, magbabago pa ang ugali ng lalaking yan? Napakamayabang. Para siyang pinaglihi sa pera." "Bayaan mo, apo," sabi ni Mang Tonyo. Ang boses ay puno ng pag-asa. "May rason ang lahat ng nangyayari at sa tingin ko may nakikita pa akong kabutihan sa kanya. Kailangan lang nating bigyan ng pagkakataon." "Pero, Lolo, natatakot ako," bulong ni Lina. Ang boses ay puno ng hinanakit. "Naaalala mo ba ang nangyari kay Nilo? Ang taga-syudad na iyon, ang galing magsalita, ang galing mangako, pero sa huli, pinaglaruan lang ako. Ayoko nang maulit yon." Narinig ni Axel ang salitang Nilo, isang taga-syudad, isang pangako, isang paglalaro. Bigla siyang nakaramdam ng kurot sa kanyang dibdib. Isang bahagi ng kwento ni Lina ang unti-unting nabubuo. Kaya pala ganoon na lang ang tindi ng galit at pagdududa niya sa mga taga-syudad sa kanya. May pinanggagalingan pala ang matatalim niyang salita. Sa mataas na ika-50 palapag ng De La Vega Tower, isang marangyang opisina na may bintanang salamin mula sa sahig hanggang kisame ang nagpapakita ng nakamamanghang tanawin ng Makati skyline. Nakaupo si Don Alfredo Fredo De La Vega sa kanyang executive chair. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso habang nakatingin sa kanyang tablet. Isang larawan ni Axel, putik-putik at nakasimangot sa gitna ng bukirin ang nakalagay sa screen. Napangiti si Don Alfredo, isang ngiting may halong pag-aalala at kasiyahan. "Napakasakit sa ulo mo talaga, Axel. Pero sana,
Ito na ang simula ng pagbabago mo. Nang mag-ring ang kanyang video call, agad niya itong sinagot. Sa kabilang linya si Mang Tonyo, nakaupo sa kanyang simpleng upuan sa bahay kubo. Ang ilaw sa likod niya ay mula sa isang lumang lampara. Ang kaibahan ng kanilang mundo ay kitang-kita, ngunit ang pagkakaibigan nila ay matibay. Kumusta na ang apo mo pasaway, Fredo? Tanong ni Mang Tonyo, may ngiti sa labi. Ayos lang, Tonyo. Sumasakit ang ulo ko sa kanya, pero sa tingin ko, unti-unti nang nagkakaroon ng epekto ang plano natin. Sagot ni Don Alfredo, umiiling. Pero paano si Lina? Handa na ba siyang tanggapin ang ganitong klase ng pagbabago? Napabuntong hininga si Mang Tonyo. Matigas pa rin ang ulo ng apo ko. May hinanakit pa rin sa puso niya. Pero nakikita ko na rin ang pagbabago kay Axel. May kabutihan sa kanya na kailangan lang nahukayin. Naaalala mo pa ba, Tonyo? Si Maria, sabi ni Don Alfredo, ang kanyang boses ay may halong lungkot. Kung hindi lang sana ako naging duwag noon, baka iba ang naging buhay natin. Hayaan mo na ang nakaraan, Fredo. Ang mahalaga, hindi na natin uulitin ang pagkakamali natin. Ani Mang Tonyo. Si Maria? Sana masaya siya kung nasaan man siya ngayon. Sana nga, tugon ni Don Alfredo. Kung naging matapang lang, sana tayo naharapin ang mga pagsubok. Baka hindi tayo nawalan ng pagkakataon sa pag-ibig. Kaya ngayon, hindi ko hahayaan na mangyari rin yan sa apo ko. Kailangan nating ituro sa kanya ang tunay na halaga ng pag-ibig at buhay. Ang plano nilang ilapit si Axel kay Lina ay hindi lamang para baguhin ang dalawa. Ito ay isang pagkakataon din para sa kanila upang bigyan ng pagkakataon ang pag-ibig na sila mismo ay hindi naibigay noon. Ang pag-ibig ni Don Alfredo kay Maria na isang simpleng babae mula sa probinsya ay nasakripisyo dahil sa kanyang tungkulin sa pamilya at ang takot sa paghatol ng lipunan. Samantalang si Mang Tonyo na nagmamahal din kay Maria ay umatras dahil alam niyang hindi niya kayang ibigay ang buhay na deserve ni Maria. Ang threesome love story na iyon ay nanatiling isang lihim at isang aral para sa kanila. Habang nag-uusap ang dalawang matanda sa isang nakakubling sulok ng isang abogadong opisina, si Attorney Leo Valderrama ay abala sa paghahanap ng impormasyon. Ang kanyang computer screen ay puno ng mga news article tungkol kay Axel de la Vega, ang mga iskandalo, ang mga party at ang biglaang pagkawala nito. Axel de la Vega, nawawala. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mukha ay puno ng kutil. Hindi ito coincidence, mayroong kakaiba. Matagal na niyang kalaban si Don Alfredo mula nang talunin siya ni Don Alfredo sa isang malaking kaso ng korporasyon. Isinumpa niya na sisirain niya ang pangalan at imperyo ng De La Vega at ang pagkawala ni Axel, ang tagapagmana ay isang perpektong pagkakataon. Sir, may tawag po kayo mula sa private investigator, sabi ng kanyang sekretarya. I-connect mo sa akin, utos ni Valderrama. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Attorney, nakita ko na ang target, sabi ng boses sa kabilang linya. Pero sa hindi inaasahang lugar, isang probinsya sa Rizal, ito po ang larawan. Ipinadala ng investigador ang isang larawan. Malingaw, malayo, ngunit kitang-kita ang isang pamilyar na figura, si Axel. Nakasuot ng mga lumang damit, putik-putik, at mukhang hirap na hirap. Sa likod niya, isang babaeng bukid na may matatalim na tingin. Napangiti si Valderrama, isang nangiting puno ng panalo. Bingo, isang bilyonaryo na nasa putikan. Hindi ito maganda para sa imahe ng De La Vega.
Alam ko na kung paano ko sisimulan ang pagbagsak ng imperyo mo, Don Alfredo. Nag-type siya sa kanyang computer, naghahanap ng impormasyon tungkol sa lugar, sa babae, sa mga tao doon. Hindi magtatagal, malalaman niya ang lahat ng lihim. At gagamitin niya iyon para sirain ang lahat. Samantala, sa simpleng bahay kubo, habang nagpapahinga si Axel mula sa nakakapagod na araw ng pagtatrabaho, nakakita siya ng isang maliit na brown envelope sa ibabaw ng lumang mesa. Nakalagay doon ang isang cellphone. Lumang modelo, ngunit may signal. At kasama nito ang isang short note. Gamitin mo ng matalino. D.A. Alam niya kung sino si D.A. si Don Alfredo. Ibig sabihin, alam ng lolo niya ang lahat ng nangyayari. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit niya ito ginagawa sa kanya? Parang pinaglalaruan siya ng lahat. Sa loob ng envelope, mayroon ding maliit na stock ng mga pera. Hindi kalakihan, pero sapat para sa pang-araw-araw. Pero bakit? Bakit bibigyan siya ng lolo niya ng pera kung gusto siyang turuan ng leksyon? Ang kanyang galit at pagkalito ay lalong lumalalim. Ang bawat paglubog ng araw ay nagdadala ng bagong pagod sa katawan ni Axel. Ang mga bisig niya ay punong-puno na ng paltos at pasa. Ang balat niya ay naging maitim dahil sa tindi ng sikat ng araw, ngunit sa bawat araw na lumilipas, may kakaibang pagbabago sa kanya. Ang dati niyang pag-aalipusta sa lupa ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Ang mga kamay niyang dati ay puro hawak lang ng champagne glass at credit card. Ngayon ay sanay ng humawak ng asarol. Ayusin mo ang pilapil na yan. Hindi pwedeng ganyan. Maraming tubig ang masasayang. Sigaw ni Lina na abala sa pagtatanim ng punla ng palay. Ang kanyang boses ay matinis pa rin, ngunit parang may bahagyang paglambot na. Napabuntong hininga si Axel. Ginagawa ko na, Miss Mataray. Hindi ko naman alam ang lahat ng ito, di ba? Nang mapansin ni Lina ang namumuong paltos sa kanyang kamay, lumapit siya, may dalang dahon ng bayabas at langis ng niyog. Ito pahiran mo para hindi ma-infection. Nagulat si Axel. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang bahid ng pag-aalala sa mukha ni Lina. Salamat, bulong niya. Huwag kang umasa na magiging mabait na ako sa iyo, agad na sabi ni Lina na tila binabawi ang sandaling kahinaan. Kailangan mo lang matuto. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang matuto si Axel. Hindi na siya nagrereklamo. Nagsimula siyang sundin ang mga utos ni Lina, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang paggalang. Nakita niya ang dedikasyon ni Lina sa lupa, sa kanilang nayon at sa kanyang lolo. Isang gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. May kasamang hangin, nagulantang ang tahimik na nayon. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Mang Tonyo. Naku, ang mga pananim, kailangan nating protektahan. Agad na tumayo si Lina, kinuha ang kanyang kapote at flashlight. Lolo, ako na po ang bahala. Huwag na po kayong lumabas. Hindi po maganda sa inyo ang malakas na ulan. Sasama ako, biglang sabi ni Axel. Nagulat si Lina. Ano? Hindi mo alam kung anong gagawin doon? Delikado. Kung delikado, edi mas kailangan mong kasama. Matigas na sabi ni Axel. Hindi ako basta-basta susuko. Kailangan kong protektahan ang lugar na ito dahil dito ako nakatira. Naglakad sila sa gitna ng malakas na ulan. Ang hangin ay humahampas sa kanilang mga mukha. Ang mga palay ay nakayuko, nanganganib na masira. Kailangan nilang palakasin ang mga pilapil, siguraduhin na hindi aagos ang tubig. Sa gitna ng unos,
Nagtulungan sina Axel at Lina. Hindi na sila nag-away. Hindi na sila nagreklamo. Ang bawat galaw ay may koordinasyon. Ang bawat pagtulong ay may dahilan. Sa mga sandaling yon, hindi sila ang bilyonaryo at ang babaeng bukid. Sila ay dalawang tao na nagtutulungan para protektahan ang isang bagay na mahalaga. Habang nagkukumpuni sila ng isang butas sa pilapil, biglang nadulas si Lina. Muntik na siyang mahulog sa ilog. Mabilis siyang nahawakan ni Axel sa braso. "Ayos ka lang?" Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Lina sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang pag-aalipusta, kundi ang tunay na pag-aalala. "Salamat," bulong niya. Nang makabalik sila sa bahay, basang-basa at pagod na pagod, nagtimpla si Mang Tonyo ng mainit na kape. "Lolo, buti na lang hindi nasira ang mga pananim," sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay may halong pagod ngunit may kasiyahan. Dahil sa tulong ni Axel, sabi ni Mang Tonyo, ngumiti kay Axel. "Salamat, Apo." Wala iyon, Mang Tonyo, tugon ni Axel na nakaramdam ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang init na hindi niya naramdaman sa kanyang buong buhay. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila, nagkwento si Mang Tonyo ng isang lumang alamat tungkol sa isang dalaga na pinaglaruan ng isang mayamang Ginoo. "Kaya nga, Lina, matuto kang maging maingat. Hindi lahat ng ginto ay kumikinang." Napansin ni Axel ang pagbabago sa mukha ni Lina. Ang kanyang mga mata ay naging malungkot. "Dahil sa pangakong yon, Lolo, nasira ang buhay ko," pulong ni Lina. "Pinaniwala niya ako na mahal niya ako, na dadalhin niya ako sa syudad, magpapakasal kami. Pero sa huli, pera lang pala ang habol niya sa lupa namin. At pagkatapos iniwan niya ako, luhaan at sugatan." Hindi napansin ni Lina si Axel na nakikinig sa kanilang usapan. Narinig niya ang bawat salita, ang sakit sa boses ni Lina, ang takot na maramdaman muli ang parehong sakit. Bigla naintindihan niya ang galit ni Lina, ang pagdududa niya sa mga taga-siyudad. Ito ang pinanggagalingan ng lahat. Sa sandaling iyon, may kakaibang emosyon ang kumalat sa dibdib ni Axel. Hindi ito galit. Hindi ito pag-aalipusta. Ito ay awa at isang kakaibang koneksyon. Naisip niya ang kanyang sarili, ang kanyang sariling kalungkutan, ang pagkawala ng kanyang ina sa murang edad, ang kanyang ama na laging abala sa negosyo, ang mga party, ang mga babae. Lahat iyon ay isang pagtakas, isang pagtatago sa sakit ng pagiging mag-isa. Pareho pala sila ni Lina. Pareho silang may malalim na sugat sa puso. Pareho silang nagtatago sa likod ng isang matigas na balat. Kinabukasan, habang nasa bukid sila, nakita ni Axel si Lina na nakaupo sa ilalim ng puno. Hawak ang isang maliit na kwintas. May nakasabit doong maliit na larawan. Isang lalaki at isang batang Lina. Hindi iyon si Mang Tonyo. Ito siguro ang lalaking nagpahirap kay Lina. Isang kakaibang pagnanais ang lumitaw sa dibdib ni Axel. Ang pagnanais na protektahan si Lina, ang pagnanais na burahin ang sakit sa kanyang puso, ang pagnanais na patunayan na hindi lahat ng taga-syudad ay masama. Na siya, si Axel de la Vega, ay ibang klase. May kakaibang nangyayari kay Axel at hindi ito maitatanggi ni Lina. Sa bawat umaga, habang pinagmamasdan niya itong nagtatrabaho sa bukid, nakikita niya ang unti-unting pagbabago. Ang dating maputing balat nito ay kulay kayumanggi na, hinubog ng araw. Ang mga kamay nitong dati makikinis ay may kalyo na ngayon, tanda ng bawat paghampas ng asarol at pag-angat ng mabibigat na sako.
Nawala na ang kayabangan sa tindig nito. Napalitan ito ng isang klase ng determinasyon na hindi pa niya nakikita dati. Pinipilit niyang isipin na isa lang itong palabas, isang laro para sa isang mayamang lalaki na nababagot sa buhay. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang pagod sa mga mata nito sa pagtatapos ng araw at ang tahimik na pagtanggap nito sa simpleng hapunan, unti-unting gumuho ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Isang hapon, habang nag-aani sila ng gulay sa isang bahagi ng bukid na medyo maputik, bigla siyang nadulas sa isang tumpok ng basang lupa. Aray! Daing niya nang bumagsak ang kanyang katawan, napilipit ang kanyang paa. Bago pa man siya makabangon, naramdaman na niya ang mabilis na paglapit ni Axel. Lina? Anong nangyari? Ayos ka lang? Ang boses nito ay puno ng hindi maitatagong pag-aalala. Lumuhod ito sa tabi niya, ang mga mata ay sinusuri ang kanyang kalagayan. Okay lang ako, pilit niyang sabi, sinusubukang itago ang sakit. Nadulas lang. Huwag kang gumalaw, mariing sabi ni Axel. Dahan-dahan nitong hinawakan ang kanyang paa. Ang paghawak nito ay maingat, magalang. Naramdaman ni Lina ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hindi inaasahang paglapit. Masakit ba pag ginalaw ko ng ganito? Umiling siya. Hindi naman masyado, kaya ko nang tumayo. Pero nang subukan niyang tumayo, naramdaman niya ang matinding kirot. Aray! Walang ano-ano'y binuhat siya ni Axel. Ang mga bisig nitong dati kinaiinisan niya ay ngayon. Ramdam niya ang lakas at seguridad. Axel, ibaba mo ako. Nakakahiya. Protesta niya, ngunit mahina ang kanyang boses. Huwag ka nang maingay, sabi nito, ang hininga ay malapit sa kanyang tainga. Iuwi na kita, hindi ka pwedeng maglakad ng ganito. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, ang puso ni Lina ay bumibilis ang tibok. Amoy araw si Axel, amoy pawis, amoy lupa. Ngunit sa sandaling iyon na ang pinakamabangong amoy sa buong mundo para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, hindi siya pinayagan ni Axel na magtrabaho. Ito ang gumawa ng lahat, nagluto, nagigib ng tubig at nag-alaga sa kanya. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas, inilabas ni Axel ang lumang cellphone na bigay ng lolo nito. Gusto mong makita ang mundo ko? Tanong nito, umupo sa tabi niya. Ipinakita nito sa kanya ang mga litrato. Ang matatayog na gusali, ang kumukutap na ilaw ng syudad sa gabi, ang mga mamahaling sasakyan. Ngunit hindi iyon ang tiningnan ni Lina. Ang tiningnan niya ay ang mga mata ni Axel habang nagkukwento ito. May lungkot doon, isang kalungkutan na hindi maikukubli ng kahit anong yaman. Maganda, bulong ni Lina, pero parang nakakalungkot. Napatingin si Axel sa kanya, nagulat. Paano mo nalaman? Dahil kahit sa gitna ng lahat ng yan, sabi ni Lina, itinuro ang litrato, mag-isa ka pa rin. Isang hapon, malapit nang lumubog ang araw. Ang buong palayan ay naliligo sa ginintuang liwanag. Naglalakad sila sa pilapil pabalik mula sa pag-iigib, tahimik. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng hangin. Lina, basag ni Axel sa katahimikan, humarap siya. Ang mukha ni Axel ay seryoso. Ang ginintuang ilaw ng dapit hapon ay nagbibigay liwanag sa kanyang mga mata. Alam kong galit ka sa akin noong una at hindi kita masisisi. Panimula nito. Isa akong arogante, walang pakialam na tao.
Pero ang lugar na to, ikaw, binago ninyo ako. Humakbang ito palapit. Dito ko nahanap ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, kapayapaan, at dito ko nahanap ka. Hindi makapagsalita si Lina. Ang puso niya ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pagpapatuloy ni Axel, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Pero alam ko lang, sa tuwing nakikita kita, sa tuwing naririnig ko ang boses mo, nagkakaroon ng saysay ang lahat. Lina, hindi ako katulad niya. Alam ni Lina kung sino ang tinutukoy nito. Si Nilo. Hinawakan ni Axel ang kanyang kamay. Dahan-dahan, inilapit nito ang mukha sa kanya. Nakita ni Lina ang sarili sa mga mata nito. Walang pagkukunwari, walang kasinungalingan. At pagkatapos, naramdaman niya ang malambot nitong mga labi sa kanya. Isang halik na puno ng pag-iingat, puno ng respeto, puno ng damdamin. Sa simula'y nagulat siya, ngunit unti-unti, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinugon ang halik. Sa ilalim ng ginintuang langit, sa gitna ng palayan, naramdaman ni Lina ang isang kaligayahang matagal na niyang kinalimutan. Nang gabing iyon, hindi mapawi ang ngiti sa labi ni Lina. Habang naghahanda siya para matulog, napansin niya ang pantalon ni Axel na naiwan sa labahan. Marumi ito at puno ng putik. Kinuha niya ito, naisip na labhan na rin. Habang kinakapan niya ang mga bulsa, may nahulog na isang maliit na katuping papel. Kinuha niya ito. Galing ito sa isang mamahaling klase ng papel na hindi karaniwan sa nayon. Pinuklat niya ito, isang maikling sulat kamay. Axel, tiisin mo lang. Ang plano ay umaayon sa ating inaasahan. Malapit nang magbago ang lahat. Biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Lina. Plano. Tiisin mo lang. Plano. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Ang halik. Ang mga matatamis na salita. Ang pag-aalala. Ang lahat ba ng iyon ay bahagi lang ng isang plano. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng nagyayelong sakit. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Si Nilo, ang mga pangako, ang kasinungalingan. Nauulit na naman. Tiningnan niya ang papel na nanginginig sa kanyang kamay. Ang puso niya ay durog na durog. Muli, naging isa siyang hangal. Isang hangal na naniwala sa matatamis na salita ng isang lalaking galing sa syudad. Hindi na ulit. Hinding-hindi na. Kinabukasan, gumising si Axel na may ngiti sa labi. Ang alaala ng halik sa gitna ng palayan ay sariwa pa sa kanyang isip. Isang matamis na pangarap na sa wakas ay naging totoo. Ito na siguro ang simula ng isang bagay na totoo at dalisay. Bumangon siya puno ng pananabik na makita si Lina. Nadatnan niya ito sa labas. Nag-iigib ng tubig. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa buhok nito, nagbibigay ng ginintuang sinag. Mas lalo itong gumanda sa kanyang paningin. Lina, magandang umaga. Bati niya, imbong ang boses ay malambing. Lumingon ito, ngunit ang mga matang sumalubong sa kanya ay hindi ang mga matang inaasahan niya. Malamig, walang emosyon, parang pader na bakal na biglang itinayo sa pagitan nila. Magandang umaga, sagot nito. Ang boses ay patag at walang buhay. Tinalikuran siya nito at nagpatuloy sa paglalakad. Nagulat si Axel. Sinundan niya ito. Teka, may problema ba? May nagawa ba akong mali?
Huminto si Lina, ngunit hindi lumingon. Walang problema, marami pa tayong trabaho, maghanda ka na. Buong araw naramdaman ni Axel ang pader na iyon. Hindi siya tinitingnan ni Lina. Hindi siya kinakausap. Kung may kailangan itong sabihin, dinadaan nito kay Mang Tonyo. Bawat pagtatangka niyang lumapit ay sinasalubong ng pag-iwas. Bawat tanong niya ay sinasagot ng katahimikan. Lina, ano ba talaga ang nangyayari? Desperado niyang tanong nang masolo niya ito sa tabi ng ilog. Dahil ba sa halik kagabi, kung masyado akong naging mabilis, pasensya na. Pero totoo ang naramdaman ko. Sa wakas, humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na hindi niya mabasa. Galit, sakit, pagkasuklam. Totoo? Mapait nitong sabi. May totoo pa ba sa lahat ng ito, Axel? O bahagi lang din yan ng plano ninyo? Plano? Anong plano? Naguguluhang tanong ni Axel. Umiling lang si Lina, isang luhang taksil ang pumatak mula sa mata nito na mabilis din niyang pinunasan. Huwag ka nang magpanggap, pagod na ako sa mga laro ninyo. Iniwan siya ni Axel na nakatayo roon, gulong-gulo at nasasaktan. Ano ang sinasabi nitong plano? Kinahapunan, ang katahimikan ng kanilang nayon ay binasag ng ugong ng mga makina. Dalawang mamahaling itim na sasakyan ang pumarada sa daan, nag-iwan ng alikabok sa hangin. Bumaba mula sa isa sa mga ito ang isang lalaking nakasuot ng eleganteng suit. Si Attorney Leo Valderrama. Ang kanyang mga sapatos na balat ay kumikinang sa ilalim ng araw. Isang malinaw na simbolo ng kanyang pagiging dayo sa lugar na iyon. Nagsilabasan ang mga taga-nayon, nagtataka kung sino ang importanteng bisita. Magandang hapon po sa inyong lahat, bati ni Valderrama. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ako po si Attorney Leo Valderrama. Nandito ako dahil mayroon akong mahalagang impormasyon na kailangan ninyong malaman. Para na rin sa proteksyon ng inyong mga lupa at kabuhayan. Nagkatinginan ang mga tao. Lumapit si Mang Tonyo, kasama si Lina at Axel na nakasunod sa likod. At ano po iyon, Attorney? Tanong ni Mang Tonyo. Itinuro ni Valderrama si Axel. Ang taong ito, anya, ang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Kilala niyo ba kung sino talaga siya? Siya si Acción de la Vega, ang nag-iisang tagapagmana ng De La Vega Corporation, isa sa pinakamayayamang pamilya sa buong Pilipinas. Nagbulungan ang mga tao. Ang tingin nila kay Axel ay napalitan ng pagtataka at pagdududa. At alam niyo ba kung bakit siya narito? Pagpapatuloy ni Valderrama. Hindi siya naligaw, hindi siya biktima, isa itong plano, isang masamang balak ng kanyang lolo, si Don Alfredo de la Vega, para makuha ang inyong mga lupain. Ipinakita niya ang ilang dokumento. Ito ang mga plano ng De La Vega na magtayo ng isang exclusive resort sa lugar na ito. At para makuha ang tiwala ninyo, ipinadala nila ang apo nilang ito para magpanggap na isang kawawang biktima. Ginagamit lang niya kayo, ginagamit niya ang kahinaan ninyo, lalo na ang sa iyo, Lina. Para kay Axel, ang mga salita ni Valderrama ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng mga taong dati ngumingiti sa kanya. Ang paggalang ay napalitan ng galit, ang tiwala ay naging pagkasuklam. Hindi totoo yan! Sigaw ni Axel, sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Wala akong alam dyan. Sinungaling! Sigaw ng isang magsasaka, manloloko, taga-syudad na mapagsamantala. Sigaw ng isa pa.
Nagsimulang lumapit ang mga tao kay Axel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. May isang humawak sa kwelyo niya. May isa pang nag-amba ng suntok. Tigil! Isang malakas na sigaw ang pumigil sa lahat. Si Lina. Pumagitna ito sa pagitan ni Axel at ng galit ng mga taga-nayon. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Huwag ninyo siyang saktan, mariin niyang sabi. Kung may kasalanan man siya, hindi dahas ang solusyon. Napahinto ang mga tao, nagulat sa ginawa ni Lina. Inaasahan nilang siya ang unang magagalit. Ngunit, nang lumingon si Lina kay Axel, ang mga mata nito ay hindi nagpakita ng pagliligtas. Ang mga iyon ay puno pa rin ng sakit at pagdududa. Umalis ka na dito, attorney, sabi niya kay Valderrama. Kaya naming ayusin ang sarili naming problema. Umalis si Valderrama na may ngiti ng tagumpay sa labi. Nag-alisan na rin ang mga tao, ngunit nag-iwan sila ng mga matatalim na tingin at masasakit na bulong. Naiwan si Axel na nakatayo sa gitna ng daan. Ang babaeng minamahal niya ay iniligtas siya mula sa pisikal na sakit. Ngunit ang tingin nito ay nagdulot ng mas malalim na sugat sa kanyang puso. Ang komunidad na nagsimula na niyang ituring na tahanan ay ngayon tinitingnan siya bilang isang kaaway. Napatingala siya sa langit, naramdaman ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Wala siyang kakampi, wala siyang mapuntahan. Nasa gitna siya ng isang bagyo na hindi niya alam kung paano nagsimula at pakiramdam niya nilalamon na siya nito ng buo. Ang bawat paghinga ni Axel ay parang may kasamang kirot, hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Ang imahe ng pagtalikod ni Lina, ang malamig na tingin ng mga taong dati itinuring siyang kaibigan, ay paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Sinubukan niyang kausapin muli si Lina. Hinanap niya ito sa bukid, sa ilog, sa bahay. Ngunit sa tuwing lalapit siya, agad itong umiiwas. Lina, pakiusap kahit 5 minuto lang. Pagmamakaawa niya nang maabutan niya ito malapit sa kamalig. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko alam ang tungkol sa plano ng resort. Maniwala ka sa akin. Huminto si Lina ngunit nanatiling nakatalikod. Para saan pa, Axel? Para paniwalain mo na naman ako? Para isipin kong totoo ang lahat tapos sa huli, isa na naman pala akong hangal na naniwala. Pagod na ako. Umalis ka na lang. Hindi ako aalis, matigas niyang sabi. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Dahil totoo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Totoo ang naramdaman ko. Hindi sumagot si Lina. Naglakad lang ito palayo, iniwan siyang muling mag-isa sa kanyang desperasyon. Habang naglalakad pabalik, isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa kanyang dibdib. Napahawak siya roon, hirap huminga. Umikot ang kanyang paningin. Pinilit niyang sumandal sa isang puno habang isang alon ng pagkahilo ang bumalot sa kanya. Matagal na niyang hindi nararamdaman ito. Ang sakit, ang paalala ng kanyang kahinaan, ang lihim na matagal na niyang itinatago, ang sakit sa puso na minana niya sa kanyang ina. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Hindi ngayon, huwag ngayon. Kinagabihan, ang tensyon sa hapagkainan ay halos nahihiwa sa hangin. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lang ng mga kubyertos ang maririnig. Bigla isang malakas na sigaw mula sa labas ang bumasag sa katahimikan. Sunog, tulong, ang kamalig. Nagulantang silang lahat. Mabilis na tumayo si Mang Tonyo. Ang ating mga ani! Paglabas nila, nakita nila ang isang tanawing parang mula sa impyerno. Ang kamalig kung saan nakaimbak ang lahat ng kanilang
pinaghirapang anihin ay nasusunog. At may isang grupo ng mga lalaking nakamaskara, may dalang mga pamalo at sinisira ang lahat ng kanilang madaanan. Mga magnanakaw, sigaw ng isang kapitbahay. Hindi sila magnanakaw, sinisira nila ang lahat. Sigaw ng isa pa. Alam agad ni Axel kung sino ang may gawa nito. Si Valderrama, ito na ang kanyang pag-atake. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Lina habang tinitingnan nito ang nasusunog na kamalig ang kanilang kabuhayan. Naramdaman ni Axel ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, isang galit na mas matindi pa sa sakit na nararamdaman niya. Lina, Mang Tonyo, pumasok kayo sa loob ng bahay. Sigaw niya, bayaw, pero ang ating mga ani, umiiyak na, sabi ni Lina. Mas mahalaga ang buhay ninyo. Hinila niya ang mga ito palayo sa apoy. Isang goon ang lumapit sa kanila, may hawak na malaking kahoy. Itinaas nito ang pamalo, handang ihampas kay Mang Tonyo. Walang pag-aalinlangan, humarang si Axel. Sinalo niya ang hampas sa kanyang likod. Isang nakakabinging sakit ang kumalat sa buo niyang katawan, ngunit hindi niya ito ininda. Dumampot siya ng isang piraso ng kahoy at buong tapang na lumaban. Ang bilyonaryong hindi marunong magtrabaho sa bukid ay ngayon nakikipaglaban na parang isang leon na pinoprotektahan ang kanyang pamilya. Sinuntok niya ang isa. Sinipa ang isa pa. Ang lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng pagmamahal niya para kay Lina ay ibinuhos niya sa bawat galaw. Nakita niya ang isa sa mga goon na papalapit kay Lina. Mabilis siyang tumakbo at itinulak ito palayo. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Umuungol niyang sigaw, ngunit sa kanyang pagtalikod, hindi niya yan napansin ang isa pang goon sa likod niya. Isang malakas na palo sa likod ng kanyang ulo ang nagpabagsak sa kanya. Bumagsak siya sa lupa, ang kanyang paningin ay nanlalabo, ang sakit sa ulo, ang sakit sa likod, at ang pinakamatindi sa lahat, ang sakit sa kanyang dibdib na bumalik ng may buong puwersa. Parang may pumipiga sa kanyang puso, nahihirapan siyang huminga. Narinig niya ang sigaw ni Lina. Axel! Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumusunod. Naramdaman niya ang lasang kalawang sa kanyang lalamunan. Umuubo siya ng dugo. Dumilim ang kanyang paningin. Ang huling narinig niya ay ang tunog ng mga sirena ng pulis sa malayo at ang papalapit na nakabibinging ugong ng elisi ng isang helicopter. Nang muli siyang magkamalay, nakahiga na siya sa isang stretcher. May mga taong nakasuot ng puti sa paligid niya. Itinataas siya papasok sa helicopter. Sa gitna ng kaguluhan, hinanap ng kanyang mga mata ang isang tao. Si Lina. Nakatayo ito sa di kalayuan, ang muka ay basang-basa sa luha. Ang mga mata nito ay puno ng takot, pagsisisi at isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Itinaas niya ang kanyang kamay, nais siyang abutin, nais niyang sabihin na babalik siya, na aayusin niya ang lahat, ngunit walang boses na lumabas. Habang unti-unting umaangat ang helicopter, nakita niya si Lina na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Isang maliit na figura na naiwan sa gitna ng nasusunog na pag-asa. Sa kanyang puso, bumuo siya ng isang pangako, isang tahimik na panata na sinaksihan ng buwan. Babalik ako, babalikan kita, Lina. Pangako. At pagkatapos, nilamon na siya ng dilim, dala-dala ang imahe ng babaeng umiiyak habang siya ay unti-unting inilalayo ng tadhana. Ang umaga pagkatapos ng unos ay binalot ng nakabibinging katahimikan.
Ang amoy ng abo at basang lupa ang nangingibabaw sa hangin. Nakatayo si Lina sa harap ng mga abo ng kanilang kamalig. Ang bawat piraso ng nasunog na kahoy ay parang hiwa sa kanyang puso. Wala na ang lahat, ang kanilang mga ani, ang kanilang pinaghirapan. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang imahe ni Axel na duguan, hirap huminga, habang isinasakay sa helicopter. Ang imahe ng kanyang mga matang puno ng sakit, ngunit sinusubukang maging matatag para sa kanya. Kasalanan ko ito, ang mga salitang iyon ay parang lason na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isip. Kung naniwala lang sana ako, kung pinakinggan ko lang siya. Sa masumunod na araw, si Lina ay parang anino ng kanyang dating sarili. Ang dating matalas niyang dila ay napalitan ng katahimikan. Ang kanyang mga mata ay laging malayo ang tingin, pabalik sa gabing iyon, sa huling pagkakataong nakita niya si Axel. Sa gabi, hindi siya makatulog. Yakap-yakap niya ang isang lumang damit na naiwan ni Axel. Isang damit na puno ng amoy pawis at amoy lupa, amoy ng mga araw na magkasama sila. Doon, sa dilim ng kanyang kwarto, tahimik siyang iiyak. Ngayon lang niya natanggap sa sarili niya, ng buong buo at walang pag-aalinlangan. Mahal niya si Axel, mahal na mahal niya ito, at baka huli na ang lahat. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas, nilapitan siya ni Mang Tonyo. Ang mukha ng matanda ay puno ng lungkot at pagsisisi. Apo, mahinang sabi nito. May kailangan kang malaman, ang buong katotohanan. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga na saksi sa maraming henerasyon ng kanilang pamilya, ikinuwento ni Mang Tonyo ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Maria. Ang babaeng pareho nilang minahal ni Don Alfredo noong kanilang kabataan. Si Don Alfredo ay mayaman, ako'y mahirap. Pareho naming minahal si Maria, pero pareho rin kaming naging duwag. Malungkot na sabi ni Mang Tonyo. Umatras ako dahil sa tingin ko'y hindi ko siya kayang buhayin. Si Fredo naman ay umatras dahil sa takot sa kanyang pamilya. Sa huli, pareho namin siyang nawala. At iyon ang pinakamalaking pagsisisi ng aming buhay. Nakinig lang si Lina. Ang kanyang puso ay unti-unting nauunawaan ang lahat. Ang planong pagdalhin kay Axel dito, hindi iyon tungkol sa lupa, apo. Iyon ay tungkol sa pag-ibig. Isang desperadong paraan ng dalawang matandang kaibigan para itama ang kanilang pagkakamali sa nakaraan. Gusto ni Fredo na matutunan ni Axel na ang tunay na halaga ay wala sa pera. At ako, gusto kong matutunan mo na ang puso ay hindi dapat isinasara dahil lang sa takot. Isang makasariling plano, apo. Patawarin mo kami. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Lina. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa. Ang plano ay hindi pala isang panloloko. Ito ay isang baluktot at desperadong pagpapakita ng pagmamahal. Biglang nag-init ang kanyang dugo. Ang lahat ng sakit at pagdurusa nila ay dahil sa isang tao, si Valderrama. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng apoy. Ang pagiging biktima ay napalitan ng determinasyon. Tumayo siya. Hindi kasalanan ni Axel ito, Lolo. Hindi rin natin kasalanan. May isang tao lang na dapat managot sa lahat ng ito. Kinabukasan, tinipon ni Lina ang lahat ng taga-nayon sa harap ng nasunog na kamalig. Ang kanilang mga muka ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Alam kong galit kayo. Panimula ni Lina, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Galit kayo kay Axel,
at galit kayo sa akin dahil sa pagtitiwala sa kanya. Pero nilinlang tayong lahat. Ang tunay na kaaway ay si Attorney Valderrama. Gusto niyang makuha ang ating lupa kaya sinisira niya tayo. Pinagtatapat-tapat niya tayo para siya ang manalo. Ikinuwento niya ang lahat ng nalaman niya. Ang totoong dahilan ng pagdating ni Axel. Ang pagtatanggol nito sa kanila. Ang lalaking tinawag nating manloloko ay ang nag-iisang tao na lumaban para sa atin noong gabing iyon. Halos pasigaw niyang sabi, "At ngayon, hindi natin alam kung buhay pa ba siya o hindi. Papayag ba tayo na matapos na lang sa ganito ang lahat? Papayag ba tayong talunin ng takot? Or lalaban tayo para sa ating tahanan, para sa ating pamilya, para kay Axel?" Isang matandang magsasaka ang unang nagsalita. "Tama si Lina, hindi tayo pwedeng magpatalo. Lalaban tayo," sigaw ng isa pa. Ang takot sa mga mata ng mga tao ay napalitan ng tapang. Ang kanilang pagkakawatak-watak ay naging pagkakaisa. Nang hapong iyon, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag sa lumang cellphone. Si Don Alfredo. "Lina, apo," sabi ng matandang lalaki sa kabilang linya, ang boses ay basag. "Si Axel." Kritikal ang kanyang kondisyon. Napahawak si Lina sa kanyang dibdib. "Lalaban po siya, Don Alfredo. Matapang po si Axel. At habang lumalaban siya, lalaban din po kami dito para sa kanya." Sa isang madilim na opisina sa syudad, nakatanggap ng tawag si Valderrama mula sa isa sa kanyang mga tauhan sa nayon. "Boss, nagkakaisa ang mga tao. Pinamumunuan sila ng babaeng iyon, si Lina." Napangisi si Valderrama. Talaga isang matapang na langgam. Kung gusto niyang maging bayani, sige, bigyan natin siya ng problema na hindi niya kayang takasan. Humigop siya ng kanyang mamahaling alak. "Gawin mo ang dapat gawin. Patahimikin mo ang babaeng yan at ang matanda. Siguraduhin mong hindi na sila sisikatan pa ng araw." Ang banta ni Valderrama ay hindi isang biro. Sa mga sumunod na araw, ang nayon ay parang nasa ilalim ng isang madilim na anino. Ang mga tauhan ni Valderrama na nagpapanggap na mga security guard ay lantarang nagbabantay sa mga daanan. Bawat kilos ng mga taga nayon ay minamanmanan. Ang takot ay muling gumapang sa puso ng lahat, ngunit si Lina ay hindi natinag. Sa gabi, lihim niyang tinitipon ang mga pinagkakatiwalaang pinuno ng nayon. Nagplano sila. Kinumbinsi niya ang ilan sa mga kabataan na may mga ka-cellphone na idokumento ang lahat, ang pananakot, ang ilegal na pagpasok ng mga tauhan ni Valderrama sa kanilang mga lupa. "Ang katotohanan ang pinakamalakas nating sandata," sabi niya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Kailangan nating ipakita sa mundo kung ano ang ginagawa nila sa atin. Isang araw, dumating ang pinakamasamang balita. Isang notice of eviction. May pirma ng isang huwes. Kailangan nilang lisanin ang kanilang mga lupa sa loob ng 3 araw. "Paano nangyari to? Atin ang mga lupang ito." Galit na sigaw ng isang magsasaka. "Peke ang mga papeles, dinoktor nila ang lahat." Sigaw ni Lina. Hawak ang dokumento na parang isang maruming basahan. Ito na ang huling alas nila. Sinusubukan nilang takutin tayo para sumuko. Nang hapong iyon, habang nag-iisa si Lina sa bahay, 2 malalaking lalaki ang pumasok ng walang paalam. Ang mga ito ay tauhan ni Valderrama. "Masyado ka nang nagmamatapang, Miss Resurrection," sabi ng isa. Ang nangisi ay nakakatakot. Pinapasabi ni attorney, "Oras na para manahimik ka." Napaurong si Lina. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis.
Hinawakan niya ang isang itak na nakasabit sa dingding. "Huwag kayong lalapit," sigaw niya. "At ano ang magagawa mo?" Tumawa ang isa. Habang papalapit ang mga ito, biglang bumukas ang pinto sa likuran. Isang anino ang mabilis na pumasok. Bago pa man makakilos ang mga guon, isang malakas na suntok ang tumama sa isa at isang sipa naman ang nagpabagsak sa isa pa. Napatulala si Lina. Nakatayo sa harap niya si Axel. Mas payat siya. May piklat sa gilid ng kanyang noo. May bakas pa rin ng pagod sa kanyang mga mata, ngunit ang tindig niya ay matatag. Ang apoy ng isang mandirigma ay muling nagliliyab sa kanyang mga mata. "Sinabi ko na, 'di ba?" Sabi niya, ang boses ay mahina ngunit puno ng kapangyarihan. "Huwag na huwag ninyo siyang sasaktan." Hindi makapagsalita si Lina. Ang mga luha ay kusa na lang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit. "Buhay ka. Buhay ka." "Buhay ako." Bulong ni Axel pabalik. Niyakap siya ng mas mahigpit. "At hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi na ulit." Kinabukasan ang araw ng eviction. Dumating si Valderrama kasama ang kanyang mga abogado, mga security guard at isang bulldozer. Humarap sa kanila ang buong nayon, nakatayo sa likod ni Lina. "Tapos na ang laro, Lina," mayabang na sabi ni Valderrama. "Umalis na kayo habang may oras pa." "Ang laro ay ngayon pa lang magsisimula, Leo." Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa likuran. Nagulat si Valderrama. Lumabas mula sa karamihan si Axel kasama ang kanyang lolo, si Don Alfredo de la Vega. Sa likod nila ay isang grupo ng mga pulis at ilang mga mamamahayag na may dalang mga kamera. "Ah, Axel? Don Alfredo, anong ginagawa ninyo rito?" Nauutal na tanong ni Valderrama. "Nandito kami para itama ang mga mali mo," seryosong sabi ni Don Alfredo. Ngumiti si Axel. "Leo, akala mo ba ikaw lang ang marunong maglaro? Habang nagpapagaling ako sa ospital, marami akong oras mag-isip at mag-imbestiga." Naglabas si Axel ng isang folder. "Ito ang mga ebidensya ng lahat ng krimen mo. Panunuhol sa mga huwes, pamemeke ng mga titulo ng lupa, panununog, at attempted murder. Lahat yan dokumentado." Ibinigay niya ang folder sa hepe ng pulisya. Ipinakita rin ng mga kabataan ang mga video na kuha nila mula sa kanilang mga cellphone. Ang mga kamera ng media ay kumukuha ng bawat segundo ng eksena. Namutla si Valderrama. Hindi yan totoo. Mga gawa-gawa lang yan." "Talaga?" tanong ni Axel, lumapit ito sa kanya. "Bakit hindi mo yan ipaliwanag sa korte?" "Hulihin siya," utos ng hepe ng pulisya. Habang isinusakay si Valderrama sa police car, ang kanyang muka ay puno ng pagkagapi at galit. Ang mga taga-nayon ay nagsigawan sa tuwa. Nagyakapan sila. Ang anino ng takot ay sa wakas ay naglaho. Nilapitan ni Axel si Lina. Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Tapos na," bulong niya. Tumingin si Lina sa kanyang mga mata. "Paano ang kalusugan mo? Ang sakit mo?" Ngumiti si Axel, isang ngiting puno ng pag-asa. "Sinabi ng mga doktor na kailangan ko ng bagong puso at sa tingin ko, natagpuan ko na ito." Hinalikan niya si Lina, isang halik na puno ng pasasalamat, pangako at pagmamahal. Isang halik na nagsasabing, sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, nakauwi na sila. Sa gilid, magkatabing nakatayo sina Don Alfredo at Mang Tonyo, pinapanood ang kanilang mga apo. "Sa wakas, Fredo," sabi ni Mang Tonyo,
Nagawa rin nila ang hindi natin nagawa. Oo, Tonyo, sagot ni Don Alfredo, may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Natagpuan nila ang tunay na yaman. Ang araw pagkatapos ng laban ay sumikat ng may kakaibang liwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa, ang huni ng mga ibon ay mas matamis. Para sa nayon, ito ay isang bagong bukang liwayway. Nakatayo sina Axel at Lina sa tuktok ng isang burol. Tanaw ang malawak na palayan na minsan nang naging saksi sa kanilang mga pag-aaway, pagdududa at sa wakas, pagmamahalan. Magkahawak ang kanilang mga kamay, ang init ng palad ng isa't isa ay nagbibigay ng katiyakan na ang lahat ay totoo. Kailangan ko pa ring bumalik sa syudad. Mahinang sabi ni Axel, binasag ang katahimikan. Para sa operasyon ko at para ayusin ang mga gulo sa kumpanya. Naramdaman ni Lina ang isang pamilyar na kurot ng takot sa kanyang dibdib. Ang takot na maiwan, napansin ito ni Axel. Humarap siya kay Lina at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Pero babalik ako, mariin niyang sabi, tinititigan ang mga mata nito. Hindi na ako aalis dahil ang lugar na to, ang buhay dito ay kayo ni Mang Tonyo, kayo na ang tahanan ko. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Tumango si Lina, may nanggiti sa mga labi at luha sa mga mata. Hihintayin kita, kahit gaano katagal. Tinupad ni Axel ang kanyang pangako. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon sa puso at pagkatapos ayusin ang lahat ng gusot na iniwan ni Valderrama sa kanilang kumpanya, bumalik siya sa nayon. Ngunit hindi na siya ang dating Action de la Vega. Ibinenta niya ang kanyang penthouse. Ipinamigay niya ang kanyang mamahaling sports car. Ginamit niya ang kanyang yaman at impluwensya hindi para sa pansariling luho, kundi para tulungan ang nayon. Nagtayo siya ng isang kooperatiba para sa mga magsasaka. Nagpagawa siya ng mas magandang sistema ng patubig. Nag-alok siya ng scholarship para sa mga kabataan. Hindi ko gustong maging isang resort ang lugar na to, sabi niya sa isang pagpupulong. Gusto kong maging isang modelo ito ng sustainable na pamumuhay. Isang lugar kung saan ang kalikasan at ang mga tao ay nagtutulungan. Isang paraiso na para sa lahat, hindi lang para sa mayayaman. Ang dating salot ng nayon ay ngayon, ang kanilang kampeon. Isang hapon, sa mismong lugar kung saan sila unang naghalikan, sa gitna ng ginintuang palayan, lumuhod si Axel sa harap ni Lina. Sa halip na isang mamahaling diamanting singsing, ang hawak niya ay isang maliit na singsing na gawa sa hinabing damo, pinalamutian ng isang maliit na bulaklak ng gumamela. Lina, resurreksyon, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na puno ng yaman at luho, pero maipapangako ko sa iyo ang isang buhay na puno ng pagmamahal, paggalang, at katapatan. Maipapangako ko sa iyo ang bawat paggising ko sa umaga at ang bawat pagtulog ko sa gabi. Maipapangako ko sa iyo ang puso ko, ang bago kong puso. Pakakasalan mo ba ako? Umiyak na tumango si Lina. Oo, Axel. Oo. Ang kanilang kasal ay simple lang. Ginanap ito sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, dinaluhan ng buong nayon. Si Lina Alina ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida, habang si Axel ay nakasuot ng barong. Ang kanilang mga ngiti ay mas maningning pa sa anumang mamahaling alahas. Sa isang tabi, magkatabing nanonood ang dalawang matanda.
si Don Alfredo at si Mang Tonyo. Ang kanilang mga dating alitan at pagsisisi ay napalitan na ng dalisay na kaligayahan. Nagawa nila Tonyo, bulong ni Don Alfredo. Oo, Fredo, sagot ni Mang Tonyo. Sa wakas, ang pag-ibig na totoo ang nagwagi. Lumipas ang mga taon. Ang nayon ay umunlad hindi dahil sa mga gusali, kundi dahil sa pagkakaisa ng mga tao. Naging tanyag ito bilang isang ecotourism destination, isang lugar kung saan ang mga bisita ay natututo tungkol sa kahalagahan ng kalikasan at simpleng pamumuhay. Si Axel at Lina ay biniyayaan ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Pinalaki nila ang mga ito na may pagmamahal sa lupa, respeto sa kapwa at pag-unawa na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa pera. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo sina Axel at Lina sa burol. Pinapanood ang kanilang mga anak na naghahabulan sa palayan. Niyakap ni Axel si Lina mula sa likuran. Masaya ka ba? Sumandal si Lina sa dibdib nito. Dinadama ang bawat tibok ng puso nito. Sobra, bulong niya. Salamat sa pagdating sa buhay ko, Axel. Tinuruan mo akong muling magtiwala. Hinalikan ni Axel ang tuktok ng kanyang ulo. At ikaw tinuruan mo akong mabuhay. Magkahawak kamay nilang pinanood ang paglubog ng araw, ang ginintuang liwanag na yumayakap sa kanilang mundo. Ang kanilang kwento, isang kwento ng isang bilyonaryong naligaw at isang babaeng bukid na may matigas na puso ay isang patunay. Isang patunay na ang pag-ibig, kapag totoo at dalisay, ay kayang baguhin ang sinuman. Na ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang tao. At ang pinakadakilang yaman sa mundo ay ang makahanap ng isang pusong handang tumibok kasabay ng sa iyo. Sa gitna man ng unos o sa katahimikan ng isang simpleng bukang liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ni na Axel at Lina. Mula sa kaibuturan ng aking puso, Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng pag-ibig ni na Axel at Lina. Ang inyong pakikinig at pag-aalay ng oras sa bawat kabanata ang nagbigay buhay at kulay sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko rin ang bawat sakit, bawat pagdududa at bawat gramo ng kilig na kanilang pinagdaanan. Dahil ang kwento ni na Axel at Lina ay isang paalala para sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na magpatawad, umunawa at maniwala sa kapangyarihan ng pagbabago. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na naghihintay at ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa anumang material na bagay, kundi sa isang pusong marunong magmahal ng totoo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod nating kwento. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat. Pusong Tagalog TV.